Senator Bongo po ay napakaraming tinulungan sa Maynila. Name it, kahit lakay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng mga kababayan. I, for one, is a witness of it. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-umpisa sa Kilometer Zero. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. Mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPNC po, maraming naka-hilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPNC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo. 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirahan. Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a 1 floor. Ngayon po, ginagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. Welcome back to Manila, Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay napakaraming tinulungan sa Maynila. Name it, kahit lakay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng mga kababayan. I, for one, is a witness of it. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-umpisa sa Kilometer Zero. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. And malaking bagay po yung ginawa ninyo noong Senator. And we are on behalf of the people of Manila. Thank you very much sa inyo. Thank you. Sa ating partner, makasipag, Doc Gap. Ito po yung isang pinagkukwento niya hanggang madaling araw kasi si Gap kahit gabi pwedeng i-text. Kahit early morning pwedeng tawagan. We always wanted to partners with the national government. Especially nowadays in the case of City of Manila with our fiscal challenges. At I'm happy to our fellow Manileños. Ito yung totoong konsepto. Kapag iisang antena o frequency ng National Executive Body, National Legislative Body, and the local government, if they are in sync or in synchrony towards delivery of public service, ito po tayo ngayon. Ito yung resulta. Magkakasama-sama tayo. Mag-aalay tayo ng programa, I think, magiging kapag-pakinabang sa ating mga mamamayan. Mano pa sa may mga sakit. And this is our only legal way of showing support to our partner, UPPGH, and to others. Kasi ang importante, ang isang common is taong bayan. And showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally. Where should the government invest
MBN. Literally MBN. Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. That's where your city government is going. That's where your city government is going to spend every single cent. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life. If we have roof, those who doesn't have, or mga mahihirap nating kababayan, maayos, matiwasay na bahay, as you have heard about Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. These are 42 square meter, 2-bedroom, in-city vertical housing, and the Base community townhouse. And we're going to build, again, this coming first quarter of the city, of the 2026. Ano ka rito, ma'am? Salamat kita. Papasalamat kami kay Mayor Isko sa pagbibigay. Una, mawalang galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Serbisyo, sipag at more malasakit po ang pwede kong ialay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin, hindi po dahil sa inyo. Headed by our Dr. Gab Ligaspi, palakpakan po natin at lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, Sir Dr. Gab. Laki po respeto ko sa inyo. Ang ganda po ng PGH na ngayon. At katulad ng SPNC sa Davao, nagiging kumpleto na rin po. Isa rin po ito sa ating isinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na nakikita ko nandito rin po sa PGH. No? At nabanggit po ng ating magaling na mayor ng Maynila yung pag-opera sa Villari, Adricia. Yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with the medical city noon, yung mga doctors na naawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nilang pumunta ng India dahil sa pagpapagamot. Dahil ang mahal po rito. At yung, alam mo, pag ikaw yung magulang, naghahanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang iyong anak. Ang hirap po sa India, minsan nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nila pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon, masaya po ako na sana po ituloy-tuloy po ito na meron na po kakayahan dito sa ating bansa. Hindi na po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, sa abot po ng aking makakaya, kung ano po pwede kong maitulong sa inyo. Unang-una, totoo po yung sinabi ni Dr. Gab. Naawa kami sa mga noon pa to, mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPNC po, maraming naka-hilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPNC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo. 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirahan. Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a 1 floor. Ngayon po, ginagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang
yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa nung pandemya, mahal po ni former President Duterte itong UPPGH. Ito yung unang hospital na naalala niya parati. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin, kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga nauubos ng UPPGH monthly. Sabi niya, tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito pong Malay Lingap, 2019, finally, na-realize po siya ngayong 2025. At meron akong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi. Aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa na yung watchers. Alam nyo, kami po mga probinsyano, karamihan po yung walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Po ang isinulong natin na ipatayo, meron na rin pong tapos no, sa Quezon Quirino Medical Center. Ginawa na, parang ano lang po siya, parang container van, aircon, pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil 4 na floors po ang inyong pinatayo at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Maynila headed by Mayor na naisa katuparan po ito at pinagamit niyo po itong lupa. Palakpakan po natin muli, Mayor Isko, Dr. Rap Legaspi sa inyong mga tulong na may sa katuparan po ito. At hindi lang po itong Balay Lingap ang pinatayo natin na ito po, Quirino Memorial Center, meron pong bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan noong September 11. At ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na 5 floors. At meron rin po tayong mga isinulong pang ipatayo no, sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, at sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So 6 po yan ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong maipatayo at paparamihin pa kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya. Ang hirap pong magkasakit, wala po silang ibang matakbuhan kung hindi tayo po mga government hospital. Tulungan po natin. At proud lang po ako bilang inyong senador sa ating pagpupursige rin po ng ating masipag na si Dr. Rap Legaspi ay principally sponsored Republic Act 12210 increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 beds. At bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan, increasing the bed capacity, at pagtatayo po ng mga hospital. At nakita ko talaga sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang yung PPGH ang talagang health provider ng City of Maynila, no? Part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, 2 pasyente. Lalo na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health ngayon. Vice chairperson na lang po ako dahil po sa changes sa politika no, sa Senado. At ako po ang chairman ng Committee on Youth, Committee on Sports, at vice chairperson po ako ng Committee on Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa health pa rin po yung aking kung sakali, no? Sa may mga na-appoint na Secretary of Health, kami po yung naging sponsor sa Commission on Appointments. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Health, 6 years po noon, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. At ang PGH po, ang isa sa mga unang malasakit center na naitayo po noon. At dapat po walang pinipili yan. Para sa Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po ay nakikiusap sa ating mga social worker,
Huwag niyo po pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kundi po tayo na nasa gobyerno. Meron na po 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat Pilipino.